Hello mga abe, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. At ang content po natin ngayon ay about sa mga pampaswerte. Alam niyo naman po, pagka malapit na ang Chinese New Year, tayong mga Pilipino, ay yung mga gusto natin mga pampabuenas. At ako po dito sa Canada, meron akong kasamahang in-check na every year, tinatanong ko kung ano ba yung maswerte. Ngayon pong 2025 ay ang Year of the Snake. At tinatanong ko sa kanya, ano ba magandang pampaswerte pag Year of the Snake? Ang sabi niya, every year daw, kailangan magsuot tayo ng mga tinatawag na, yung mga ganito, no? Mga pulang, ayan, yung mga pulang ganyan. Pulang lanyard, no? Para susuot mo yan pagka daw madaling araw o yung sa pagsalubong ng Chinese New Year. Swerte daw to. So ngayon, kahapon, inisip ko, nagko-cover ako ng Chinese New Year event sa isang mall dito sa Toronto. At bumibili kami ng mga Lucky Charm. Kasi kapag bumili kayo, pagka nag-check kayo sa internet ng mga Lucky Charm na ganito, ang ilalabas sa inyo depende, no? May mga jade, may mga crystal, may mga gold, no? Mamahalin. So gusto lang namin pangkaraniwan. Kasi hindi mo naman siya gagamitin araw-araw. No, pang New Year lang, pang salubong lang. So, pagpunta namin doon sa tindera, nagtanong kami kung magkano to. Sinabi namin, tinanong namin kung magkano. Sabi sa amin, $25 isa. So, okay na okay sa budget. Sinabi ko, pwedeng isang Year of the Dog at Year of the Snake. At sabi niya agad, no? Sabi niya, kapag ka po Year of the Snake kayo, huwag niyo pong isusuot. Ganun ba? Kasi mamalasing kayo. Yun agad ang sabi sa amin. Tapos nagsabi siya, ay sorry. Pero na-appreciate ko yun mga abe kasi hindi siya basta sa negosyo lang. Kasi meron siyang libro na tinitingnan dun sa ilalim ng lamesa niya, nakapatong. Na parang chinecheck niya ano yung mga bagay kapag ano yung mga year, kung anong hayop na year kayo pinanganak. Kasi sa Chinese calendar, every 12 years nag-iiba eh. Last year, dragon. Ngayon po ay Year of the Snake. Sabi niya, kapag ikaw ay Year of the Snake ngayon, huwag mong isusuot ang Year of the Snake. So ako, Year of the Dog, tinanong ko, ano magandang isuot ko kapag Year of the Dog? Sabi niya, yung any contradictory ng zodiac sign mo. So which is rabbit, no? Pagka Year of the Dog, it's rabbit ang iyong counterpart. Kapag naman ikaw ay Year of the Snake, ngayong year na to, ang importante, tatandaan mo, ang counterpart mo is Year of the Dragon or Rooster. Yun ang counterpart ng Snake. Kaya not necessary na kayo po ay Year of the Snake ngayon, yun daw ang isusuot nyo. Pero i-check nyo pa rin po sa mga feng shui expert at para hindi kayo maligaw. Pero sa akin, gusto ko i-share sa inyo kasi panibagong kaalaman ko to. Of all the years na naniniwala or nakikiselebrate ako ng Chinese New Year, ay iniisip ko, naghanap ako ng mga suswertehin na ang iniisip ko, kung anong year ka ngayon, yun yung isusuot mo, no? Hindi daw, dapat yung pangontra. Hindi porket Year of the Snake ka ngayon, yun yung isusuot mo. Pero, nyo pa rin yan. I-check nyo pa rin yan sa mga talagang expert. Pero ako, sumusunod lang ako dun sa nagbenta sa amin. Which is, naniniwala ako kasi, ikaw, kung nagbebenta ka, wala kang pakialam kung ano yung sign nung nung binebentahan mo. Basta ikaw benta ka lang ng benta. Kaya, pero paalala ko pa rin sa mga abe sa inyo, no? Hindi po dito nyo isa sa alang-alang ang kapalaran ninyo. Ang kapalaran natin. Maganda lang na may pang pabuenas ka. Pero ikaw pa rin o tayo pa rin ang gagawa kung paano tayo suswertehin sa taong ito. Okay mga abe, sa inyong lahat, Kong Hei Fa Choi. Best regards, Kuya JDL. Bye!